Okay, sa Romans chapter 6 mga kaibigan, 1 hanggang 23 po, babasahin ko po siya mga kaibigan. Ang sabi sa unang talata ng Romans 6, ano nga ba ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagpanagana? So yun mga kaibigan, kung sa John 11 ay napako tayo, ay namatay tayo, then namatay ang ating dahil sa kasalanan, 'di ba? Hindi yung katawan natin ang namatay mga kaibigan, ha, it's our spirit because of our sin. Kung isinama natin doon nga sa pagkamatay ni Jesus Christ, so kailangan natin itong talakayin na sinabi na magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagpanagana. Huwag namang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So yun mga kaibigan, dahil nga kung tayo nabuhay, ang tanong ngayon kung kailangan ba nating magpapatuloy sa ating kasalanan. Siyempre kung inilibing na ang ating kasalanan, dapat nabuhay tayong muli ay bago na yon, bago na ang ating espiritu. Huwag namang mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala. So, ito po yung mga kaibigan, because of our sin, we are dead, no? Dead in spirit inside us. Kaya nga minsan, mga kaibigan, di ba, pag makasalanang tao, yung may makasalanan na wala silang konsensya, yung meron talaga, hindi na talaga, iba talaga yung nasa kanilang loob, yung espiritu nila ba, yung walang konsensya, di ba, meron easy lang sa kanila na kumbitil ng buhay ng tao. Parang hindi nyo ba na mga kaibigan, kasi ako minsan nakikita ko sa yung sa videos, no, na kung paano na lang sila, kung nila yung tao, di ba, yung mga persecutor, yung ano kaya yung espiritu na sa kanila, parang wala na talagang konsensya. Kaya masabi talaga natin, ang espiritu talaga, parang malalaman natin ba kung ano talagang klaseng espiritu siya, na wala siyang takot, walang takot gumawa ng kasalanan. Tayo dahil meron pa tayong part of God and then part of the world, meron pa tayong konsensya, kaya nababagabag tayo, ang ating espiritu gustong mag-connect sa Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng stress, yung mga kabagaban sa loob na hindi natin alam. Yun ang ano ba yun, yung sa loob natin, hindi natin alam dahil ang ating katawan ay meron tayong dalawang part nga, gaya ng sabi ko, part of God, part of the world. Kaya hindi natin pinapansin, akala natin yung problema or ang stress or kabagaban ay normal lang. Pero hindi natin alam na yun pala ay wini-wake up na, ginigising na. 'Di ba? Kagaya nga sabi ko, kung tayo makasalanan, namamatay tayo dahil sa kasalanan. Ngunit ginigising yon, gustong buhayin muli. Kasi nga, ang spirit natin ay talagang mula yon sa Panginoon, 'di ba? Mababasa natin yan sa, kung hindi ako nagkamali, sa Ecclesiastes, na ang spirito natin ay mula sa Panginoon. Pag namatay tayo ay babalik din sa Diyos, no? So ang kaluluwa natin ay sa impyerno at sa langit. Ang espiritu natin, dahil part of God talaga yan siya, ay hindi pa siya talagang totally na, yun nga, kay Satanas, no? Kasi Satanas naman talaga yung hindi natatakot gumawa ng kasalanan, ay binabagabag tayo, ginigising. Kaya kung meron kayong naramdaman na gano'n mga kaibigan, isama nyo na agad-agad sa, yun nga, pagkapako sa cross at ilibing yun, at para maging mabuhay muli. Yun na yun ang magiging spiritual awakening. In another words, no, ang ating espiritu ay mabuhay muli, magkaroon tayo ng new life, new spirit. Yun po, totoo po yan talaga mga kaibigan, maranasan natin yan. At magkaroon tayo ng, ano ba yon, yung gladness and joy about sa Panginoon. Dahil, okay, sorry pala, babasahin ko muna para malalaman natin, at dito sa
Verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay bautismuhan sa kanyang kamatayan. Yun mga kaibigan ano, at tayo ngang nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismos ng kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y magkalalakad sa panibagong buhay. So yung mga kaibigan na mababasa natin na ano na about baptism into death mga kaibigan. So kailangan talaga natin ilibing muli. Kailangan natin ilibing muli dahil sa ating mga kasalanan na isabay natin kay Jesus Christ, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo ng kamatayan. Ang tawag pala doon mga kaibigan is bautismo ng kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalakad sa panibagong buhay. So, kung nabuhay na mag-uli si Jesus Christ, kasama din tayo dahil nakasabi dito na gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So magkaroon tayo ng panibagong buhay mga kaibigan, na sana mga kaibigan ay inyong naunawaan kahit binasa ko lang mga kaibigan dahil importante po ito mga kaibigan. At sa verse 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. So, kung yun nga, kung nasama nga tayo sa pagkamatay niya, no? Ay ganun din, masama tayo sa pagkabuhay mga kaibigan. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross, mga kaibigan. O sinabi dito na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross. So yun mga kaibigan, yung tayo ay makasalanang tao, nung siya ay pinako sa cross, yan po, kalakip na niya napako sa cross mga kaibigan, upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Yan mga kaibigan, imagine, dahil para huwag lang tayong maging alipin sa kasalanan mga kaibigan ay nagpapako si Jesus Christ because of our sin. Kaya kailangan yung totoo po yung pagsisisi natin at ipako po yung isama natin sa pagpako kay Jesus Christ. Kung tayo ay nag-celebrate ng Holy Week, dapat hindi na yun every year na ating ipapako si Jesus Christ. Dapat kung sa ngayon na taon na 'to ay ngayon ang araw ng totoong pagsisisi natin, dapat yung kasalanan natin ay sinama na natin doon kay Jesus Christ sa pagkapako 'no, at nung 'pag nilibing siya ay nasama na sa pagkalibing at alam naman natin kung nilibing ibig sabihin nandoon na yun, nalibing na yun 'no, and then nabuhay na muli yung espiritu ay yun ang spirit natin, magkaroon tayo ng bagong espiritu mga kaibigan. Ngayon mismo 'pag tayo mismo ay totoong nagsisi at pinapako na natin kay Jesus Christ ang ating kasalanan, inilibing na, so magkaroon tayo ng new spirit mga kaibigan. At yun nga, para hindi tayo maging alipin sa kasalanan. Dahil lang diyan ano, ayaw ayaw talaga ng Diyos na ano ba yun, manatili tayo sa pagiging makasalanan 'no. Kaya mga kaibigan, sana po, ah, ano ba yun, yung love God ating 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 ano ba yun, damhin natin mga kaibigan ang pag-ibig ng Diyos dahil sobrang mahal na mahal po tayo ng Diyos mga kaibigan. At dito sa 7 mga kaibigan sinabi, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. So yan mga kaibigan, dahil nga atin ng yung kung tayo ay inamin natin na nagkasala tayo at yun sinama natin kay Jesus Christ sa pagpako, yun nga namatay na ang ating old spirit, namatay na siya. Sinabi dito ay ligtas na tayo sa kasalanan.
Amen. Ang ganda 'no? Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman kalakip niya. So yun din mga kaibigan, faith pa rin, it's faith na, dahil from our heart ang pagsisisi natin at yun nga, nasama na kay Kristo, maniniwala din tayo na we are already saved 'no? Na nabuhay naman tayong kalakip niya. Siyempre resurrection, siya nabuhay muli, at totoo naman, nasaan siya ngayon 'di ba? Siya ay alive siya mga kaibigan, hindi natin siya nakikita ngunit makikita natin siya once na our spirit is alive. Gano'n 'yun mga kaibigan, connection. So, our spirit is alive, Jesus is alive. Yun na malalaman natin yung mga mga presence ng Panginoon at amazing. Meron siyang mga amazing things na ipapakita sa atin in different ways. Sa iyo, iba, sa akin, iba. So, we can make testimony because of that. Kaya maraming nag-testimony po mga kaibigan. Ano? Ako, testimony ko ay iba. Sa iba din iba. So, yun po yun mga kaibigan. So, nabuhay muli ang ating espiritu, nabuhay si Jesus Christ, and connected. At iyon na yung starting ng dwelling, ang pagkakaalam ko, no? So, malalaman natin yan mga kaibigan. And then, continue reading mga kaibigan. Sa Romans 6 verse 9, ang sinabi na, nalalaman nating si Kristo na nabuhay muli, na maguli sa mga patay, ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi naghahari sa Kanya. Amen. Yun po yun mga kaibigan. Once na we are alive in spirit, siyempre we are the children of God. Anak na talaga tayo ng Diyos. At ano na tayo, yun ang, we can declare na we are saved, and magkaroon tayo ng eternal life. Yun ang sinabi to sa 9 na mga nabuhay maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ito na yun mga kaibigan Kahit nandito tayo sa mundong ito mga kaibigan, itong katawang lupa natin, merong espiritu. So once na our spirit is renewed, yun na yun, it's the same pa rin yung kung mamatay tayo, yun na yung espiritu natin na pupunta sa langit. Kaya minsan nga nasabi ko nga amazing talaga. Nandito pa lang tayo sa mundong ito, mararanasan na pala natin ang heavenly things. Oo, ay na-declare ko yan once, not once only, but na-testimony ko yan mga kaibigan sa Facebook pa ako. Kasi nung time nga na yun parang nasa alapaap ako na-feel ko yung happiness and joy talaga na sobra nakaka-amaze si Lord. And then sa 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan, no? Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Yan mga kaibigan, mararanasan din natin yan mga kaibigan. Pag tayo ay buhay na in spirit, siyempre, sinabi naman hindi na tayo mag-continue sa paggawa ng kasalanan no? Meron na tayong agapay, alalay. The conviction of the Holy Spirit, suddenly magga-guide yan sa atin na mali yan, wag mong gawin yan. May mga ganong bagay mga kaibigan. So talagang protected kasi kung totoo tayong tupa ng pastor, ano ba 'yun, binabantayan tayo 'pag nadulas o natipas, siyempre aanuhin tayo, itatayo tayo, gano'n. Pero huwag nating hahayaan na yung mga ibang mga tao na nagsasabi na walang mga righteous sa panahon na 'to. Hindi natin 'yan dapat, ah, ano ba 'yun, yung itanim sa isipan kasi ano 'yan, yung alam natin 'yan once na anak tayo ng Diyos at kung iyan pa rin ang itanim natin sa isipan na hindi yan matatawag na, anak ng Diyos. Yan po yung sa mga tao pa na hindi pa naligtas, yun yung mga words na mga ganyan. Kaya kung once na we are renew in our spirit 'no, kasi mabawasan naman natin, we are connected to God na, hindi na tayo mag-iisip na, wala ng righteous kasi nga
our spirit is connected to God and we are the children of God, no, through Christ Jesus. Dapat hahanapin na natin yung matuwid, yung righteous ng God, 'di ba? Seek it first the kingdom of God and His righteousness. Para po, yun ang ating susundin. At dito po sa 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Yan, advice sa atin mga kaibigan na huwag tayong maghari. Huwag ngang maghari pala. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Yan, ang ating katawan ay may kamatayan, ano? Ang espiritu natin ay walang kamatayan dahil babalik po yan sa Panginoon. Ang ating kaluluwa po ay may kamatayan dahil pupunta sa impyerno at sa langit. Yun po yung ano doon. At sa verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinagkasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Yan mga kaibigan, ano? Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God. And those that are alive from the dead are your members as instrument of righteousness unto dead. So yun mga kaibigan na tayo ay uh, nabuhay na sa mga patay, nabuhay na tayo mga kaibigan, 'di ba? Patay dahil sa kasalanan, huwag na tayong magpakasangkap sa kasalanan kundi sa katuwiran na mga kaibigan. At sinabi dito sa verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ito mga kaibigan ang sa ngayon sa unang panahon ay yon nga yung yung Old Testament na Ten Commandments na dapat sundin lahat yun para tayo ay maligtas. Ngunit ngayon mga kaibigan ay niligtas na tayo dahil nga kay Jesus Christ, ano? So meron na tayong maging pagtalima sa pagiging sorry. So meron na tayong tagapagligtas at niligtas tayo dahil sa grace, ano ba 'tong biyaya, sa biyaya mga kaibigan. Hindi na tayo gagawa ng ano ba 'yun, yung gagawa tayo ng mabuti para lang maligtas, hindi. Kundi mananampalataya tayo through Jesus Christ para tayo ay maligtas. 'Yun po 'yun mga kaibigan. Kasi mahirap po yung mga kaibigan, kung gawa ka na gawa ng mabuti at hindi mo matupad lahat ay gano'n din pala, mahuhulog din pala. Hindi din pala maliligtas. Kaya ngayon talaga everything is faith through Jesus Christ. Faith lang din. Ngunit ang faith na 'yon ay magkaroon din naman ng magandang bunga, ano? Magkakaroon tayo ng magandang gawa. Kasi ano 'yun, yung may mga bagay talaga na hindi mo gustong gawin ngunit magagawa mo. Kasi, ang Holy Spirit po ang magga-guide sa atin para magawa po natin ang mga bagay na ayaw natin, na hindi natin magawa dahil nga sa halimbawa, our our physical is weak. Ngunit kung meron na tayong Diyos na tumatahan sa atin, our spirit is renew, our spirit is connected to God, magagawa na natin ang mga bagay na hindi natin magagawa noon na tayo ay patay pa dahil sa kasalanan.
Yun po ang kaibahan mga kaibigan na once our spirit is nabago, na-renew, magkaroon po tayo ng yung sinabi nga nila na kapangyarihan. Mababasa natin 'yan sa ano, sa Acts 1:8. May mga gano'n mga kaibigan, pero next time na natin anuhin yung mga ganiyang bagay mga kaibigan ano, dahil dito muna tayo sa verse 16 mga kaibigan. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyong inihandog ang inyong mga sarili ay pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima maging sa kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Ayan mga kaibigan ano, kahit na makasalanan tayo ay ayun, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa katuwiran. Yan mga kaibigan, ito itong verse 18 mga kaibigan, pinalaya na tayo sa kasalanan, no? Dahil nga niligtas na tayo ni Jesus Christ, kasama ang ating kasalanan sa pagpako sa cross at inilibing at binigyan tayo ng bagong espiritu at pinalaya na ang kasalanan natin. At ngayon, alipin na tayo sa katuwiran mga kaibigan. Hindi na tayo alipin sa kasalanan, hindi na tayo alipin sa paggawa ng mga worldly things. Kung ang ating spirit ay bago, yan po yun mga kaibigan ang katotohanan diyan. At nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Yan marupok ang ating laman mga kaibigan. Wala pa ito, bakit marupok ang ating laman? Dahil ang ating espiritu ay natutulog. In another words ng 'pag namatay is natutulog kasi 'pag, 'pag sabihin natin na namatay, eh, masyadong malalim ano, ganito na lang, ang espiritu natin ay natutulog. Natutulog siya 'no, kaya marupok ang ating laman 'no, madaling maano ng temptation. Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. So, ano ba yung ano, I speak after the manner. So ngayon mga kaibigan, ihandog natin ang ating ah, mga sangkap sa katuwiran mga kaibigan para sa ikababanal, para maging holy tayo mga kaibigan. Kaya sabi din nila, wala namang holy, pero meron, kung talagang connection tayo sa Diyos, holy tayo, Saints nga tayo, we are, buhay na santos. Sapagkat ng gayon ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. So, dahil nga noon mga kaibigan ano, tayo yung alipin pa tayo sa kasalanan, gawa tayo ng mga alipin tayo sa kasalanan, gawa tayo ng mga anong bagay na hindi ayon sa Panginoon. Dahil sa ating kamangmangan, kaya kaya yung, malaya pa tayo no'n 'no, malaya tayo sa katuwiran. Kaya kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo?
sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. So, datapat ngayoy mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga na ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So yun mga kaibigan, dahil malaya na tayo sa kasalanan, ay alipin na tayo sa Diyos. Hindi tayo alipin sa kanyang kaaway. Tama po ba mga kaibigan? Kayo ay mayroong inyong bunga na ikababanal. Yan, ang ikababunga sa atin ay ikababanal, holiness mga kaibigan. At ang wakas ay buhay na walang hanggan. Yan mga kaibigan, everlasting life. So kahit nandito pa tayo mga kaibigan, sa totoo lang, no, makakamit na natin yung everlasting life. We can declare that we are saved and we can go to heaven. Hindi tayo doubt, yung bang nagdududa na hindi alam kung anong isasagot 'pag itanong kung ikaw ngayon ay namatay, saan ka pupunta? Hindi mo alam isasagot, 'no? Kasi 'pag sabihin mong sa langit ka tapos hindi naman totoo na hindi mo nakamit itong shinare ko ngayon, ay sinungaling ka, 'di ba? So, kung alam mo 'yun, alam natin na kung tayo ay talagang anak na ng Diyos dahil may pagbabago. At sabi sa last, verse ng Romans 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So imagine mga kaibigan, because of our sin, ang kabayaran ng kasalanan na nagawa natin ay ang kamatayan ni Jesus Christ. 'Di ba, ano, nakaka-touch na nakaka nakakahiya dahil sa ating kasalanan ay namatay siya at dahil doon, bakit siya nagpakamatay? Because of His love, because He loved us so much. Yun yung nag-start sa John 3:16, because God loves the world at He give us a gift, His beloved Son, para magkaroon po tayo ng everlasting life. Pag naniniwala tayo, yun po yun mga kaibigan. So, sana mga kaibigan ay meron po kayong natutunan sa aking i-shinare, sa, ngayon sa araw na to. At may isa pa akong i-continue mga kaibigan para atin pong malaman ang tungkol sa pagkabuhay mga kaibigan, ano, new spirit, new born again. Hindi born again sa tinatawag na relihiyon, kundi born in spirit mga kaibigan. So, doon sa John 11, ang shinare ko doon tungkol sa pagkamatay ni Lazarus. At dito naman sa Romans chapter 6 ay tungkol sa resurrection. Ngayon mga kaibigan, konting share ko lang po, ibabalik ko po ulit itong sa John 3, yung istorya ni Nicodemus na nagtanong siya kung paano maging born again, no? Kasi maganda din ito mga kaibigan, sinabi dito sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus nung nagtanong si Nicodemus kung paano maging born again, sinabi niya dito na, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipinanganak na muli ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. So kailangan po natin ano ba 'yun, ma-born again, ipanganak muli mga kaibigan. So yung sa pagpako, sa paglibing ng ating kasalanan, 'yun po ang start na maging born again tayo mga kaibigan. Ang ating espiritu ay ma-born again. At sinabi dito ni Nicodemus sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemus, "Paano maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak?" Sumagot si Jesus sa verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipinanganak
ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So yun mga kaibigan, yung makakapasok yun na 'tong halimbawa 'pag namatay tayo, ang ating espiritu saan papasok, sa kaharian ba o sa impyerno? 'Pag naniwala tayo kung may impyerno 'no? Ito mga kaibigan, pero kahit ngayon mga kaibigan 'pag ito ay nabuhay muli sa espiritu, kasi yun nga 'di ba naipako ni Jesus Christ na ilibing ang ating kasalanan, nabuhay muli ang ating espiritu. Ito din 'to mga kaibigan, dito pa lang sa mundong ito, itong lupang katawan natin ay makaka makakaranas ng spiritual thing na makikita natin ang mga bagay about sa espiritu. Hindi man lahat, pero may mga bagay na makikita natin ang tungkol sa espiritu sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kaibigan. Hindi na natin paabutin na mamamatay tayo bago natin marating yung langit, yung throne ng Diyos. Dito pa lang ay makakamit na natin. Nasa ating puso, mga presensya, mga joy, mga ganyang bagay mga kaibigan. Makakamit natin 'yan at dahil we are the new born, in spirit, anak tayo ng Diyos, makamit natin yung nasa 1 Corinthians chapter 12, yung gift of the Holy Spirit, and then, itong Galatians 5:22 yung gift of fruits of the Holy Spirit, yung, joy, peace, love, 'yan makamit natin 'yan mga kaibigan. At, sinabi dito mga kaibigan sa verse 6 mga kaibigan 'no, ang ipinanganak ng laman ay laman nga 'no. So noong hindi pa tayo na-renew, anak tayo sa laman sa ating nanay at tatay, at ang ginagawa natin ay siyempre hindi pa about sa spiritual na bagay ano. Ngunit ang ipinanganak na ng espiritu ay espiritu na kung pinanganak na tayong muli, kung naipanganak na muli ang ating espiritu. So, we are talking about God, na-enjoy na tayo 'pag, makarinig tayo about sa Diyos at gusto nating i-share si Lord. Yun yung mga gawain ng espiritu is about yung diyan sa simbahan is about the work of God, yung sa Diyos, yung gusto niyang talagang magse-serve sa Diyos, yun yung mga gawain na yun yung mga manifestation, yung ano ko, mag-aano yun sa atin mga kaibigan, talagang hindi puwedeng hindi gagawa dahil as a child of God 'no, meron talagang gawain para sa Diyos. So ngayon mga kaibigan, tapos na po ako sa aking sini-share ngayong araw na 'to at nagpapasalamat po ako sa inyo. Mega love shoutout po sa inyo, Jake Facondo, Mami Love, at Hosting Chloe Vlogs, Shirel May Mendros, mega love shoutout at Hero Juan. Thank you po sa inyo diyan at, sana po ay meron po kayong natutunan sa aking ipinahayag sa araw na 'to. At marami pa talaga, ang ganda-ganda talaga mga kaibigan, gustong-gusto ko pang i-share pero